mga hero. Now na meron tayong mga heroes na gato, parang expected na nga pwede naman puruhan ng SRGOG pagdating sa ban is heroes against Super Friends. Kasi binanggit na rin yung match-up pagdating doon sa middle lane and it made a lot of difference na nakapag-Loyi kanina si Stormy. So it's one thing na kinoconsider ngayon ng mga coaches, not unless they will limit kung ano yung mga heroes for Kirk as the EXP lane. Pero Moskov yung kukuhanin. Ito yung sinasabi ko kanina na okay sa kanila na ipakita sa first facing yung magiging core damage dealer or isa sa core damage dealer which is yung hero ni Innocent. And this sets up the fact na ma-extend, ma-prolong series. Laging may late game insurance dito SRG. We've seen that numerous times na na-attempt at nagawa na nga ni Innocent dito sa MC. Meanwhile for Onyx PH, I'm liking the fact nga yung meron silang somewhat of a flex here with the Badang and a straightforward move para kay King Kong focusing on to his strengths pagdating sa Lancelot. At saka ano dito ngayon, di ba kita yung difference. Kanina rin Granger yung SRGOG, Irithel yung kinuha ng Onyx Philippines. So dito natin makikita yung difference ng playstyle ng dalawa. Kasi for Onyx Philippines, heavily relying sila sa damage na pwedeng dali ni Kelra. Now for SRGOG, gusto nila dito at kaya nila na bigyan ng space si Innocent doon sa may gilid. So dapat yung kuhanin dito ng Onyx Philippines is mga burst heroes for Super Friends. Hence binana nila Coach Arcadia dito yung Farsa. And historically speaking, no, ang gusto talaga ng SRGOG when they get this Moskov ay patagalin yung laro. Yung Farsa ban na to, as you said, ay talagang pang tigil din lang sa power spike na meron dito ang Onyx Philippines. Kung i-imagine natin, no, kung nakuha ng Onyx Philippines itong Farsa na ito, i-combine mo sa isang Granger and Lancelot, mid-game pa lang, tapos na to. Dahil sa sobrang taas ng firepower na meron ang Onyx Philippines. So that is a great ban para sa SRGOG. At ngayon naman para sa Onyx Philippines, nagtatanggal na sila ng mga hero na pwedeng bumili ng oras para dito sa Moskov na ito. Parang di ba, pinag-usapan natin yung about sa Moskov and such. I think there's this game na nagkagura. Oo, nagkagura dito si Super Friends. Although nung time na it was against Air 77, medyo naging dikit yung laban nila yun. Pero it's actually good burst against the Moskov. Meron ka ring vision just in case. Pero I'm not gonna be surprised if they take Novaria dito sa game or sila yung kumuha ng Loyi. Pero kasi malikot yung malikot yung front din nung SRGOG. Kanina kasi may backshot, so madali lang magpa-yin-yang. Parang yin-yang yon, hindi yung isipin nyo kasi Kagura yin-yang overturn. Yin-yang din kasi yung Loyi. Tama. Pero nag-gets din agad nila Coach Arcadia. Novaria nga pala. Novaria. Kasi gusto nila eliminate yung mobility na maibibigay ng Novaria na very hard to reach kung gagamitin niya na Super Friends. And you're right about the Loyi, pero hindi iti-take din ng Onyx PH yung chance na baka makuha ka rin kasi ulit to ng SRG knowing na sila yung mauna bago mag last 2 picks yung Onyx. Interesting yung Novaria ban, no? Parang sinasabi na rin nila na wala silang balak mag-assassin. Usually, pinipick lang talaga Novaria if you're up against a utility jungler dahil yun yung mga talagang target lock para dito sa isang Novaria. So that would, I'm safe to assume na baka mag-tank jungle dito si Sekais. Pero to be honest, no, mas gusto ko yung assassin na Sekais in terms of gameplay. Oo, ilaban na yan pagka ganyan. But yeah, for this, naku sila yung nagkagura. Hoy! Naku, nagalit si Coach Arcadia. But yeah, with this Kagura, parang medyo maiilang ka na kung ikaw yung Granger. Parang yung dash mo dito, gagamitin mo para makatakas dun sa payong if ever, tas sila yung merong vision. Ano na lang bang natira para kay Super Friends if ever? Nagpaparami sila, gumagamit din sila dito ng Valier or Kadita, pero parang ang hirap. Mahirap magkadita, parang aasa siya kay Brusco kung sakali. Mahirap yun kapag naka-asa rin sila. So most likely ito, na safer route, may dash, may panggaya, and they have multiple somewhat of a terrify layer para dito sa Onyx PH. Pero yung same umbrella and yung overturn, magandang combo siya for me sa Tsunami Slam din kapag meron na nadampot. Isang instant burst for SRG. So naghahanap na lang ng potential jungler dito ang SRGOG. Maglalaro pa sila ng isang assassin to assassin matchup. Pero medyo kukulangin ako sa frontline, no? If sakaling mag-a-assassin kayo dito. You have a CC and a Kalea. Sakto lang ang kunat ng dalawang ito. So either way, kung mag-assassin naman sila dito, tataas ang kanilang burst damage. Pero hihina sila sa prolonged team fight. Oo, tama. Good point. Not unless magpe-Fred rin sila dito. Binan yung Fred rin. Sino pa bang pangalan nila? Alpha? Yung kukuhanin? May back siya pa nga pala na open din. Oo. Feeling ko ba? Back siya nga yata yan. No choice. They had to play that tank jungle.
Mukhang masaya tayo dito. Let's all agree. Omsim. Masaya tayo na mukhang lamang sa draft ng Onyx Philippines dito. Nauna na ang SRGOG. Nakuha nila sa isang dominanting victory ang game number 1. Mapapahaba kaya ng Onyx Philippines ito o match point na ba agad para sa SRGOG? Wag na natin patagalin pa. Punta na tayo sa Land of Dawn. Punta na tayo sa ating casters. Nakaisa na ang MSC 2024 champs ng SRGOG. Ang katanungan na nandyan ay paano makakabawi ang Onyx PH. Hawak na ni Kera ang kanyang Granger na nagkaroon ng mahika kahapon against Team Spirit. Pero may bagyong dala-dala ang payong na hawak-hawak dito ni Stormy. Ladies and gentlemen, game number 2 ay papasok na. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Burrito and Ingan. Napakatindi ng game number 1. Sobrang dominating para sa SRG. It was a statement game from the defending champions. Even down to the very first start, maagang first blood. Yun yung gusto i-replicate ngayon ng Onyx Philippines. Pero gusto ko balikan yung sinabi mo, no? Yung mga alas ng dalawa nating gold laner ay nilabas na innocent. Pati Kelra, hawak na nila ang Granger. Tsaka Moscow, babalik na si Kelra Dalisay, pre. Yun nga eh. Tsaka dito na yung mga sibat ni Innocent. Alam mo, may mga kaibigan nga tayo na tawag sa kanila eh, guilty. Kasi nga naman sila daw yung parody ni Innocent with that Moscow. Imagine mo yun, parang nailagay na sa iyong katawan yung isang hero na yun. So, ibig sabihin, ganun kakalupit kapag ginagamit mo yun. So, medyo ano lang ako, medyo iki lang ako dito sa sa Valentina. Yes, pwede naman yung Valentina. Pero kasi pre, kapag kinuha mo yung overturn, yung ulti ng isang Kagura, yung sabog lang yung makukuha mo, hindi yung mismong payong kasi wala ka na ipapayong eh. Oh, tsaka pwede din naman yung Tsunami Slam na magagaling sa isang Kalia ang kanyang kunin na with that Shadow Strike, no, double dash. Yup. Pwede din makaset up at any moment itong si Super Friends. So, may ganun pa namang option ang Onyx Philippines ngayon. Pero isa sa mga gusto kong nakuha ngayon ng Onyx ay yung Lancelot ni King Kong. Tatandaan natin, one of the first Lancelot games niya ay sobrang pumirma eh. Katulad ni Carl Tizzy, nagpakitang gilas, pinakita ang puso at galing, and they're looking to replicate it now with their current lineup. Oo nga, no? Siya pala ang nag-break din ng record ni TNZ. Oo, record ni TNZ. 14 kills mula doon sa kanyang Lancelot. Pero ngayon si Kram ay nakita ang 4 na miyembro from Onyx PH. So magandang info ito. Si Kais, pagulong-gulong, si Super Friends sa magiging target. Pumasok na din si Stormy, pati na rin si Yums. Super Friends na dash out nga dito kasi masyadong aggressive yung ginagawa ng SRGOG. But then again, 4 na ultimates ang na-expend ng SRGOG just to try and pick off one member of Onyx Philippines. Kaya both teams reset sa unang turtle take. Oo, alam mong hindi mo na sila lalaban kasi wala pa rin naman level 4. Dito si Stormy, even Super Friends. So ngayon, level 4 na si Stormy, pwede na siyang sumama. At si Kelra ay sumama na rin ang aga ng pag-ikot dito ng gold standard na si Kelra. Ngayon si Kram ay sisilip-silip din. Andiyan na yung unbreakable. Ganda ng taunt, sabay combo doon coming in from Kirk. Para mabigyan si Kram kahit naka-vengeance, hindi makakatakas. But that's gonna be a 1-for-1 trade. Both XP laners ngayon ang nabigyan ng Onyx Philippines. May hawak sa turtle. Pero si Kais nililikuran lang dito, Super Friends. Aray ko po, napaka-hapdi. Tapak siya ng Cyclone. Ay, maliligtas ba siya? Hindi! Nabangga pa rin nung planggana. Dadala si Kais. Dito ay iiwas din. Nakuha ni King Kong yung unang pag-uunang laban. Pero si King Kong, ito na pumipirma na mga jersey ng SRG. Pinipirmahan. 4 ang kalaban niya dito. May aabot po ba siyang Oh my God! Hindi tumama yung fist break. Pero okay lang, nakaligtas si King Kong doon. So kahit papano, may bawian na ginawa ang Onyx Philippines and SRG. And as we recap that previous clash, nakuha ng Onyx Philippines ang turtle dahil si Kais. Na maganda para sa kanilang kupunan. Kasi alam mo, pagka napaaga yung threat ng isang Kagura, medyo item dependent din kasi yung hero na yan. Hindi kayang sumabay kapag wala at least 3 items. Pero ngayon naman, si Yumsata magiging target nila. Tsunami Slam! May sariling Tsunami Slam coming in from Super Friends, pero makakatakas si Yums. Expended the flicker. May AOG na hinabot si Brusco sabay taunt. At may Tsunami Slam na naman itong si Yums, pero binigyan pa rin ni King Kong with the Thorn Throws, and that's gonna be a kill for Onyx Philippines. Nabigay kasi naman yung Lancelot eh. Ba't naman kasi naibigay? Well, respeto pa rin naman kay Coach Arcadia dahil kapwa Pinoy natin yan. Pero kasi ba't yung binigay? O yan, bibigyan din natin si Guerra. Oh, napapurify na nga dito si Kelra. Tumama yung SOD. Pumasok na kasi Innocent at nabigyan na naman
ang gold standard. Kelra is gonna fall down. Walang response from Onyx Philippines, kaya naghahanap sila ng paraan dito sa top lane. Iiwasan lang ni Kram yung Thorn Throws ni King Kong, sabay flex ng stickers at TP sa harap ng The Beast. Oh no, boomer si Stormy dito, pero makataas with the Rush Umbrella. Flee! At nakikipagsabayan na sa tatlong miyembro from Selangor Red Giants. Itong si Brusco, kaya lang ang problema, napabayaan at makakaplato sa may bandang ibaba si Innocent. Oh, King Kong. Stormy. Si Stormy. Phantom Execution. Uy! Na-dodge yung Thorn Throws. Mabilisan din yung kamay ni Stormy. Habang King Kong tinatry flatan yung gulong dito ni Shikais, pero tatakas din another failed attempt sa Onyx Philippines na makahanap ng trade. Grabe lahat ng gold energy shields. Ano ba tawag doon? Basta yun Energy shields. yung ano? Gold plating. Gold plating sa'yo nakuha. Kalbo na. Okay, wait lang. Papasok na Onyx. Ang daming binuhos dito kay Kram. Makukuha nga na lang kill with the Phantom Execution coming in from King Kong, pero may gandang response coming in from SRG. Oy naku, naabutan din natin si Stormy dito habang namaalam si King Kong. Ngayon si Stormy inaabol ni Super Prince. Andun yung kanyang dash. 1v1, Tamang normal hits lamang. Oh! Hindi na pagpagan yung apoy na dala-dala. Super Prince with a kill. Pero andito si Yums. Brusco and Super Prince ay aabante na inaantay nila ilang segundo si King Kong. Pero maganda pre, kahit namatay dito si Kelra, nakakabawi din. Dumo-double lane na eh. Kaya lamang siya ng isang level kontra kay Innocent doon. And the Onyx Philippines, sila na naman yung may hawak ng turtle. Tandaan natin, first turtle was secured by the Sonics. Pero ayaw din naman bitawan ni Yums. May vision na pinaprovide para kay Shikais na maka-entry. Pero mauunahan na nga ni Kirk. Kahit ang ganda ng talon doon na ginawa ni Yums nakuha pa rin ng Onyx Philippines yung turtle. Kapalit naman ang buhay ni Kirk. Ito na yung counter go coming in from SRG OG. Yung gumagulong na. Hanapin niya si King Kong pero atras muli ang Giants. Okay, hawak ni Super Prince yung 32 cents. So parang ang goal lang ata yung makipagsabay. Pero si Kelra ay nakauna pa nga. Ata na makakabasag ng tore dito sa ibaba. Oy. Napakaganda ng patungong mid part dito ng Onyx PH. Lalo itong si Kelra. Pero si King Kong, nakita niya si Yums. May threat ng Tsunami Slam mula sa SRG. Makiklear ba niya ng mabilisan itong mga minions? Yes, sir. At hindi magiging matagumpay yung plano nila. Ayan ang Phantom Execution. After the Guardian, they fall AOG! open! Coming in from Brusco. Natonton si Yums bigla. Pero may heal na magaganap doon. Brusco makakaisa pa rin. Si Kais nandito na nga din. Babanggayin nga niya dito Super Friends sa ninakaw. Yung Turtles Pusans coming in from si Kais. Nandun yung Spear of Misery. Tatamaan si Brusco. Makakatakas nga ba? Pero pinaliguan na naman ng SRG-OG. 1-for-1 trade. XP laban sa Rome. Pero pwedeng kumuha dun sa may bandang ibaba si Kelra. Ang ganda ng tinatrabaho nila. Alam ng Onyx Philippines na 5 miyembro ang humapol doon. Pero si Kram ay may ipit din. Atras na muna itong si Kelra dahil alam niya na umuwi na rin ang mga miyembro dito ng SRG-OG. Pero ginamit na ng Phantom Execution! Grabe ka naman, King Kong! 2 hits, delete na naman! Ang kanyang pinakita sa kababayan nating si Kram na pa-vengeance na nga pero wala siyang pake. Nakakabigla yung ginawa doon ni King Kong kasi pre, sa normal na laro, hindi naman gagawin ng jungler mo yun eh. Grabe, sobrang tapang. Actually, mali pa nga ako eh. Phantom Execution muna bago turn loose eh. Sobrang nasanay na kasi tayo sa ginagawa at ginagalaw dito ni King Kong. Again, napakahirap ng dinaanan nila nung game number 1 and for sure, reset malala talaga. Kinondisyon na ni Coach Y na guys, huwag nyo nang pansinin yung game number 1. Pero napansin ni Yums, andyan si King Kong sa ibaba at kailangan nilang suportahan si Innocent. Kompleto ang Onyx Philippines dito. 4v5 bata magiging aksyon. Pero kinakalmahan lang muna na magkabilang kupunan. Turtle is up at sisimulan na ito ng Onyx PH. Onyx Philippines, 5 members nandito ngayon sa Turtle. Maganda din ang posisyon ni Kirk para sumetap at any given moment. May flicker na available. Taunt coming in from Brusco. Nabigyan ka agad si Kram. Kinakailangan niya tumakas. Pero si King Kong tumatahi lamang sa likod. Okay, si Stormy ang at nabitbit ata ito si AOG! King Kong. Mabubuhay ba? Hindi. Namataan. Maalam na kagad dito si King Kong. Save with Stormy. Ngayon si Keroy nakakadalawa na. Pwede pa ata silang pumitas ng isa rito. Napabayaan sa itaas itong si Innocent. Pero ang SRG ay liliko muna doon sa kanilang mga farm. Pwede pa lumaban si Super Prince, ha? Super Friends, sinuzone out dito si Kais habang transition ng Onyx Philippines sa pagkuha ng mid lane turret. Si Kais, kakayanan nga ba niya ang bala ng mga Kelra? Kelra, dalisay na naman. Finlat yung gulong. Tumama yung SOD coming in from Super Friends. Si Super Friends sa SOD, pinasok niya si Innocent! At binigyan si Innocent, tsaka si Kram nakuha. Wala na ngayon si Super Friends! Men, kung ano lang kinukuha ni Super Prince dito, pero gumagana eh. Pre, the last time na nakita ko na kumuha ng SOD ang isang Valentina. Teka lang, nakatakas na naman si Yums. Ay, si Super Friends. Last time na nakita ako ng isang Valentina na kumuha ng SOD, Onyx laban sa RRQ yun. Yun yung magandang spear na ginawa ni Kelra doon sa bottom lane.
Hindi gana yung SOD na ginawa ng Valentina, pero dito pinapakita ni Super Prince na kahit anong ulti, kukunin yan at papaganahin niya. Boss, sabi ko nga sa inyo pinag-uusapan kanina lahat ng mga Class S na halimaw. Super Prince ay isa roon. Di ba, 4 yun si Super Prince, si Sans, Sanji. si Sanji, at saka si Stormy. Oo. Pero sabi kasi ni Super Prince dito, Sama mo na si Santel. sama mo na si Santel, si Oo. Burrito rin, Pwede si na. si Athena rin. Pero gusto sabihin ni Super Prince dito sa lahat ng mga Class S, ako ang triple S. Tama. Tsaka may super kasi ako May super siya So kumbaga dalawa yung ano niya Nakakapital kasi yung S niya, yung iba hindi Tama. Yun na yun yung pinakita ni Super Prince at yun na yun yung kinakailangan ng Onyx Philippines, yung mga high-risk, high-reward plays na hindi sila takot na kahit magkamali sila, magiging worth it pa rin in the end. Yung mga plays na ginagawa nila. And yun yung namimiss natin sa Onyx Philippines na binalik nila kahapon kontra Team Spirit. Ibang klase talaga, pero may conceal na gagawin dito si Bruce. Sino ang kanyang dadalhin? Lord ay tumamba na, pero sino si setup? May set-up doon, it's gonna be all Brusco, pero buhay pero si Kirk! Galing sa likod ng fist crack. Yung sa papaliw ngayon, hinapon na naman ni King Kong. At nabigyan na naman ng isang member kapalit ni Brusco. That's gonna be a 1-for-1. Hindi tumama yung SOD. Na-save naman ng SRGOG lahat ng kanilang inhibitor turrets. But with a 6.2k gold lead for the Sonics, maaring makabasag sila ng isa. Nandun yung payong coming in from Stormy. Tinatry umamba ng SRGOG ngayon pero sinasalo lang nila lahat ng bala ni Kel na napakasakit na. Okay, makakahinga ng bahagya dito ang SRGOG. Ngayon, Torin na sa may bandang itaas magiging target. Mabilis na na-clear din ng Red Giants yung mga minions sa may bandang itaas. Pero si King Kong tumatrabaho na. Kailangan niya lumayo dahil ginugulong-gulungan na siya dito ni si Kais. Again, nagiging question din kay si Kais yung mga ganitong klaseng tagpo. Kapag gumagamit siya ng utility ay hindi rin nagiging ganon ang kinalalabasan na aayon sa kanila. Dahil nga naman sabi nila, assassin specialist, sayang daw yung mechanics kapag nabibigyan ng mga ganitong klaseng hero. At parang nakikita nga natin na wala halos magawa si Kai sa mga pag-depensa. Though ang dami niyang kills, yes, ang dami niyang kills. Pero kapag mga ganitong klaseng depensahan, pre, ang bagal ng clear wave niyan Bagal clear wave. Tsaka kahit maraming kills, hindi nagtatranslate sa objective takedowns Kaya wala silang nakuwang kahit anong token. Isa pa lang doon sa taas. Pero tumama na yung Tsunami Slam coming in from yun. Sabang si Brusco, sinuzone out si Innocent. Unang mawawala si Stormy. Si Kais naiipit na naman sa gitna. Kelra low. SOD tumama. Innocent nakikipag 1v1 doon kay Brusco. Mukhang mabibigyan nga niya pero nakadash out pa. At ATC palabas. Habang si Crab naman naipit. At binigyan na naman ni King Kong. Tumahin na naman doon. That's gonna be 2 members down. He wants to go for more set. Kais. Kakayanin nga ba niya ang kasakitan ng The Beast, King Kong? Mga 8 dash ata yung ginawa ni King Kong doon, pero tatapusin ata nila. May kusin na ginawa dito ng SRGOG. It's gonna be Yoms versus Innocent. Super Prince na naman ng SOD para habulin doon si Innocent sa likod. Yoms ang flicker out na. Napakasakit na ng bawat member ng Onyx Philippines. Stormy na buhay muli. May clear out nila yung minions pero may minions sa taas. Okay, may minions sila sa taas Katapult pa ang dala-dala. Ngayon, base lacking na. Si Kera katapusin na nga niya. Kaya tinatry tapusin pero na-clear out na naman si King Kong. May dalang minions doon. Pumasok pa para i-even out ang series. 1-1. Onyx Philippines wins game 2. You don't give Lancelot to King Kong.